mahirap kasi kapag ito may familiarity na sometimes, 'di ba? Pero pinu-push mo pa rin, tinutulungan mo pa rin, pero ngayon hindi na ikaw nagbabayad ng pondo, sila na kasi may sarili ng grupo, may sarili ng sasakyan. Ang goal lang naman kasi natin as a mentor, guide po tayo at the same time kailangan tayo unang uunawa po sa mga downlines natin 'no, sa mga leaders po natin, gano'n talaga. Kasi darating yung time after 2 years, 'di ba? 3 years, ano na yun, kung sabi nga ni Mentor Claire, 2 years lang para kay Master Kent, 'no? Pero yes, halimaw na, 'di ba? Ngayon sila na nagpapa-paint since may grupo na. So, gano'n talaga. Okay, so ito po, pakilala ko lang din po mga mens yung sarili ko 'no, sa mga hindi pa po nakakakilala sa'kin, medyo mala-MMK po ito. Ayan, mala-MMK talaga 'no. Pero kasi sa ating mga Pilipino 'no, 'yan talagang ang hilig natin sa mga K-drama, mga K-drama. Ito yung buhay natin madrama din. So nakilala ko po si I Am Worldwide. Dahil sa angel mentor ko 'no, dahil 'tong taon na 'to nakita ko nag-post po sa Facebook, sabi ko medyo pogi naman, mag-inquire nga ako regarding sa barley, diyan nag-start. So yun mga mentors, dahil medyo pogi naman po si Mentor Carlo, sabi ko, "How much yung barley?" Nung sinagot niya ako, ₱1,000 dun sa comment section, sabi ko, "Ang mahal naman." Biglang napa-message, "Uy, kamusta? Long time no chat." Kasi, parang second year high school po nagkaka-text na kami pero never kami nagkita po sa personal diyan. So, eto po dahil sa post niya na barley dun ulit kami nagkaroon ng start ng conversation. Kaya po mga mentors, nung sinabi niya sa'kin na 1,000 sabi ko, "Ang mahal." And meron kaming kapitbahay po dun sa dorm ko na umiinom talaga siya ng barley, pero yung barley po sa totoo lang, mura lang yung barley, ₱10. Pero nung natikman ko, ay napakapait, parang parang hindi mo talaga siya iinumin kasi sobrang pait niya talaga mga mentor, ₱10 lang yun. Pero mga mens, na-realize ko din, nasabi ko baka naisip ko baka yun din yung gano'n din yung barley nung binebenta ni Mentor Carlo and sinabi ko, "Alam mo may ₱10 barley dito sa'min sa Fairview, sa Robinson 'no." Yun, may ₱10 barley dito dito sa Fairview, baka same lang. Sabi niya, actually magkaiba yun kasi yung sa atin po, kasi Miss Maritoni Fernandez po yung supplier natin, pero 'di ba, yun yung siya yung naging leading testimony na gumaling po sa kanyang breast cancer or natulungan po sa kanyang breast cancer at sabi niya sa'kin meron siyang tinatawag or meron din sabi ko kung puwede ako maka-discount, sabi niya, actually puwede naman kasi lifetime 50% discount. Pero ang good news meron pa siyang tinatawag na side business. Nung sinabi niya po sa'kin na side business, naging interested ako. Kasi mukha tayong negosyo, okey? Mukha tayong negosyo 'no? Kasi nga po sa employment po ang hirap. Kasi sa totoo lang 537 lang naman po kinikita ko nung time na nakita ko po yung post ni Mentor Carlos sa Facebook. And sabi nung narinig ko po, nung sinabi niya na may side business, interested po ako sa kitaan. Kasi isipin mo kung kumikita ka ng 537 sa isang araw tapos may additional income ka pa, 'di ba? Hindi na po masama, may ipon ka pa. Kaya po that time, sabi niya punta ka sa office para makita mo rin yung benefits mo na ikaw ay maging distributor at para makita mo rin yung tinatawag natin na side business. Ako po, sabi ko nga, tawag ito, medyo gwapo naman si Mentor Carlo. Ayan, medyo pogi naman yung imi-meet ko, pero eto na yung kwento. Pagdating ko po sa Robinsons Galleria, nakita ko pa siya dun sa, tawag dito, pagdating ko po sa Robinsons Galleria, mga mentors, kinakabahan ako. Kasi first time ko pong makipag-meet sa lalaki sa buong buhay ko. Sabi ko, grabe, kinakabahan ako, first time ko mga mens. Ngayon, pababa pa ako ng escalator, nakita ko na siya nandun na sa baba. Kinakawayan ko, nasa escalator ako. Pagkaway ko, aba hindi ako pinapansin. Sabi ko, "Apakasungit naman pala nito." Sabi ko gano'n, "Apakasungit naman pala nito." Alam mo 'yun, kaharap na ako do'n sa escalator, kinakawayan ko, hindi talaga ako pinapansin mga mens. Sabi ko, nag-isip-isip talaga ako mga mentor, sabi ko, "Tutuloy pa ba ako na makipagkita dito? Parang ang hirap naman yata na ganito kasungit yung imi-meet mo personal 'no?" Ngayon ang ginawa ko, pumasok ako do'n sa store ng Uniqlo, nag-iisip-isip ako habang tumitingin-tingin ako ng mga damit, akala mo bibili, pero ang totoo nag-iisip talaga ako kung makikipag-meet ba talaga ako kay Mentor Carlo kasi napakasungit talaga mga mentors. Yun yung first impression ko po sa kanya nung time na yon.
Pero eto yung nangyari, tumatawag siya sa'kin, di ko sinasagot, 'di ba? Kasi nga nag-iisip-isip ako kung i-meet ko ba siya. And nung time na yun, sa parang naisip ko, negosyo naman talaga yung purpose ko, 'di ba? Kasi kung ako po empleyado tapos siya seaman tapos nagnenegosyo pa, what if ituloy ko na lang yung pag-meet sa kanya baka may magandang opportunity na puwedeng maibigay sa'kin nung ino-offer niya na side business. Ang ginawa ko po, mga after 5 times na call niya, sinagot ko na po yung tawag niya. Sabi niya, "Hello, nasaan ka na?" Ta's kinakabahan ako sumagot, 'di ba? Kasi parang ayoko na ngang ituloy. Pero sabi ko, "Sige, ituloy ko na lang." Ngayon ang nangyari po mga mens, tinawagan sinagot ko yung call niya, sabi niya, "Hello, nasaan ka na? Nandito na ako." Sabi ko, "Actually kanina pa ako nandito." "Ah, talaga?" Sabi niya. Yun nag-ano, nag-meet kami, pinuntahan niya ako dun sa Uniqlo po, dito sa Robinsons Galleria and dun medyo kahit papaano nabawas-bawasan yung kaba po, mga mentors. Hanggang sa ang ginawa po muna namin, kumain po muna kami. And after that, dinala ako sa office and nung narinig ko po yung business presentation mga mentors, sobrang gandang-ganda talaga ako. Kasi isipin mo may just for you, 'di ba, just for you po bonus 40,000 eh, 'di ba po sa labas may bonus tayo. Pero magkano po 'yun sa'min po sa pagiging empleyado po 12,000 a year, pero dito po sa IAM Worldwide 40,000 bonus pa lang. Kaya sabi ko gustong-gusto ko na siya simulan. Kaya lang pinaka main problem natin ay pera mga mens, pera. Hanggang sa yun, 'di ba po sa atin po after ng IBP may tinatawag pa na closing. Imi-meet ka ng isang mentor tapos ipapa-close deal ka dun. Si Mentor Lara po yung nag-close deal sa'kin that time. Kaya lang po, since working student tayo dito sa Metro Manila, hirap tayo makapaglabas ng puhunan kahit gustong-gusto ko na siya simulan. Pero dahil nga po, naalala niyo nilibre po ako ng pagkain ni Mentor Carlo dahil sa hiya ko, napa-oo po tayo. Yan, napa-oo po tayo ng mga mens na mag-start na. Ginawa ko po, sabi ko sa kanya, sige bukas magjo-join ako kahit di ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Ginawa ko, pauwi pa lang po ako galing sa office, alam niyo yung words na baliw ako sa kitaan. Pero dahil naiya rin ako at the same time kasi pinakain ako sa isang restaurant, sabi ko kailangan kong mag-join. Kaya lang mga mentors, kinabukasan pagdating ko po sa trabaho, inutangan ko yung mga katrabaho ko, alam niyo po, wala pong nagpautang kahit 500. Dun ko na-realize na tama nga yung sinabi ng speaker. Kung sino daw po yung mga sinasamahan mo, magiging gano'n ang future mo. At tingnan mo daw po kung sino na yung pinakamatagal mong katrabaho, yun daw yung future mo. Eh nakita ko dun meron dun 18 years, 12 years, may 9 years. Ako lang po yung pinakabago-bago, mag 1 year pa lang po ako that time na nakilala ko si IAM Worldwide sa trabaho. Okay? Alam niyo mga mentors, nakakatuwa, nung na-realize ko yun, na totoo yung sinabi ng speaker, ginawan ko siya ng paraan. Ito ang ginawa po natin, ayun 'no, nagsangla po ako ng ATM. Wala akong choice mga mens, kundi nagsangla ako ng ATM. Kahit po 15% yung kaltas po every kinsenas katapusan. Magbabayad ako ng dorm, magbabayad po ako sa school, everyday expenses ko papuntang trabaho, pero buti na lang may tip tayo nakukuha kahit papaano. So example, may tip tayo na 100 pesos, ibig sabihin buhay na tayo ng kinabukasan. Basta maglalakad na lang ako pauwi. Okay? Kasi papasok ako sa school, kakain ka, papasok ka sa trabaho. Yun yung cycle. Hanggang sa yun nga, kaya ako nakapag-avail ng package. Ay, nung pag-avail ko po ng package mga mens, na i-sold out ko agad lahat ng products ko. Yun naman ang good news. Kasi yung products natin, kahit sa online lang, mga mentors, alam nyo, pwede tayong kumita. Kaya po dahil po sa thank you po sa Facebook, yan, sa Instagram, yan talaga yung mga nakatulong sa atin kasi na-reach out natin yung mga friends natin. Dahil dati, yung mga hindi naman natin nakakausap ng mga kaibigan natin, nung nagbenta tayo ng product sa Facebook, na itatag natin sila, mini-message natin sila one-on-one, dun po ako nakakabenta pa unti-unti hanggang sa lumalakas siya. And dumating na nga po ako sa point na tipong lagi na akong late sa trabaho mga mens. Lagi na akong late sa trabaho kasi lagi pa ako nagpapadala sa DHL. Okay, sa DHL, sa tawag ito, yan nakakapagbenta na rin po kasi tayo sa international, sa LBC,
sa JNT, ako po yung laman. Diyan po sa SM Fairview, may LBC po dyan. Bago po ako pumasok sa trabaho, magpapadala po muna ako ng products hanggang sa unti-unti. Medyo nalilate na po ako sa trabaho kasi ang mindset ko, mas malaking kinikita ko sa pagiging seller po ng ng products natin compare po sa kinikita natin sa pagtatrabaho ng 8 hours. Sipin mo, sa isang araw kumita ka ng 1.5. Sa isang araw po kumita ka ng 1.5, 3 box po na barley, not bad na, di ba? Paano kung kinukumpit ka na agad? Paano kung kumita ako ng, paano kung kumita ako ng 15, kumita ako ng 1.5 every day, so kukumpitin ko siya sa isang buong buwan. Ibig sabihin, sobrang laki nun, mga mentors. 'Di ba? Mas malaki pa po sa kinikita ko sa pagiging empleyado. Kaya po, dun ko unti-unti na sabi ko, sobrang ganda pala talaga ng pinasok kong negosyo. Until one time, sa company kasi before may nagba-buy one take one. Ngayon, nakaranas po ako dito mga mentors, na-experience ko po mga mentors na kumita po ng 15,000 in one day through selling po ng produkto natin. 15,000 po sa isang araw. Sabi ko, grabe yung kinikita ko po, mga mentors, ng isang buwan, income ko na lang po ng isang araw. Kaya doon na po ako nag-decide na sabi ko, i-full time ko na po yung negosyo. Yes, hindi ko na po mga mentors tinapos yung pag-aaral ko. Ang nangyari po, bali isang SEM na lang, tapos OJT na po ako. Yun, graduate na. Ibig sabihin, matatapos ko na po dapat yung college ko. Pero ito yung na-realize ko. Kapag tinapos ko pa yung 1 year, malaki po yung masasayang sa akin. Kasi po dito, sayang yung oras na ganun din naman ang gagawin natin. Mag-aaral ka, tatapusin mo yung college. Okay, para po lang to sa akin na hindi po to para sa lahat. Kung gusto mo, tawag ito, tapusin mo yung pag-aaral mo bago ka mag full-time, not bad yun. Pero ako po kasi ito yung na-realize ko. Ito yung na-realize ko, mga mens. Kung ako, yung 1 year ko masasayang, kaya sabi ko, i-stop ko na lang yung pag-aaral ko, i-full time ko na lang yung negosyo. Total naman, nakatungtong naman ako ng college kahit papano. Okay? Until, mga mens, kinausap ko po si Coach Mike, tinanong ko siya, sabi ko, Coach, kailan po kaya yung time na pwede na ako mag-resign sa trabaho? Sabi niya, kapag kinikita mo na sa I Am Worldwide, yung kinikita mo sa, kapag kinikita mo na sa I Am Worldwide, yung kinikita mo sa trabaho. And dun po, naisip ko, kumita na ako ng 15,000 isang araw lang. Sabi ko, pwede na. Pwede na ako mag-resign kasi kaya ko naman magbenta. Doon po, nag-decide tayo mag full-time at ito nga po, sabi din nila Mentor Arian, alis ka sa comfort zone mo. Doon po kasi sa dorm ko, binabayaran ko lang po 2,000. Sa 2K na yun, mga mentors, libre tubig, kuryente, may higaan ka na, meron na rin pong doon, meron na rin pong kantin, pwede ka nang kumain. Ang kanin lang naman 10 piso. O kaya po 15 pesos. Pero normally nung time na yon, 10 piso lang, tapos may ulam ka na. Ibig sabihin, sa maghapon po, busog ka na sa 50 pesos mo. 'Di ba? Parang wala, may alam mo yung tipong makakain ka lang, okay na yung 50 pesos mo every day. Okay, busog ka na nun. Pero, yung gusto mo, hindi mo rin siya mabibili kasi nga, tipid na tipid ka. Pero sabi nga nila, Mentor Arian, alis ka sa comfort zone mo. Sama ka sa mga taong may malaking pangarap. Pero dahil nga po sila, Mentor RJ, nag-start na rin po na tawag ito, na mag-decide na mag full-time. Syempre ako po sumama. At doon ko po na-experience, mga mens. Yung binabayaran ko sa dorm ko, 2,000, libre tubig kuryente. Yung pagkain ko, tipid na tipid pa. Nung nag-condo ako, 3,000, 3,500, di ba? Paiba-iba. 3,500, minsan 3K. Depende sa kapag madami kayo sa condo. And sabi ko, grabe, sobrang sakit sa ulo. So, gubayad ka pa ng tubig kuryente. Di ba? Parang ang expenses mo, nagli5,000, may pagkain ka pa sa isang buwan. Wala akong choice kundi maging seller po ng barley. Yun lang naman ang alam ko nung nag-start ako. Pero, sabi ko, gawin ko yung negosyo. I-full time ko para maaral ko din. And ito rin, isa rin sa nakapagpa-realize sa akin ng bakit din po ako nag-full time. Nakikumita po kasi Mentor Arian ng 30,000 isang linggo. Sabi ko, men, paano niyo po ginawa yun? Sabi niya, building, through building. Hindi mo yan makukuha sa selling kasi, tawag ito, kung gusto mo talagang buo yung makuha mo, dun ka sa building para kumita ka ng sa weekly. Sabi niya weekly. And sabi ko, what if pinul-time ko siya? Ibig sabihin, aaralin ko yung negosyo. Inaral ko yung negosyo,
Doon ako nag-start na tipong every time na nagsasalita po si Mentor Peach, alam niyo mga mentors, pini-play and pause ko po yung video sa YouTube para lang po maisulat ko yun. Doon ako nag-start. Okay? So, yun yung medyo struggle ko kasi hindi ako magaling magsaulo po ng mga words, ng mga yun yung sasauluhin ko. Kaya kailangan po ako mismo inaaral ko, sinusulat ko talaga siya. So, eto, nung nag-start na po kami mag-condo, inaral yung business presentation, mag-share po sa iba't ibang mga tao. And ang una ko sinulan, syempre yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, dun ko na-realize na kapag pala totoong kaibigan yung tawag dito, yung mga kaibigan mo, sasamahan ka pala talaga, no? Kasi nung unang ginawa ko, yung mga best friend mo talaga nung college, yun yung dun ako unang nag-market. And alam nyo, mga mentors, walang naniwala po sa akin. 4 kami, nung college kami na magkakasama. Kami talaga yung tipong lahat ng ano namin, problema namin sa isa't isa. Di ba, yung tipong kaututan mo na, di ba? Yung mga kalokohan ng college. Pero yun yung tipong, yun yung mga kasama mo. Pero nung nag-IM ako, sila yung unang shiniran ko. Pero alam niyo mga mentors, walang nagtiwala sa akin doon kahit isa. Okay? Pero sabi nga, okay lang yun kung walang maniwala sa'yo. I-share mo pa rin sa iba. O, ginawa ko naman pa yung mga katrabaho ko, shiniran natin, hanggang sa wala din nag-join. Ganun daw talaga kapag wala ka pang resulta, walang maniniwala sa'yo. Kapag nagsisimula ka pa lang sa negosyo. Okay? Eto na. Dumating kami sa point na since alam na namin mag-IBP, ginawa namin, nag-offline marketing kami sa Cavite mga mens. Dito galing kami sa GGS, papunta kami ng Cavite every day. Mabot yata kami ng 1 month. Alam niyo mga mentors, ginagawa namin sa offline namin, nakikita niyo to picture na to na nakapula ako na naka-blue ako ng jacket. Yan yung mag-offline marketing kami na kukunin namin yung details po ng tao. Isi-save namin yun, kukunin namin yung number. Tapos pagdating po ng gabi, tatawagan namin araw-araw, ganun. Tapos pag nakausap na namin, isi-share namin yung business. Ang goal po namin sa Jollibee, doon na namin one-on-one talk. Tapos mga mentors, ililibre po namin yung client. Tapos at the end of the day, after mo ng presentation, ano sasabihin ng client mo, pag-iisipan, eh hindi mo naman sila kilala. 'Di ba? Hindi ko naman sila kilala, hindi namin sila kilala. Yan yung tipong, naku, grabe yung experience. 1 month, mga mens, ilan kami nag-offline marketing. Nakikita niyo yan yung nasa likod ni Mentor RJ. Maliban po kay Mentor Alexa, lahat kami nag-offline marketing. 1 month. Good news, mga mens. Ako lang po nakapagpapiin ng copper. 1 buwan ng offline marketing, tapos lahat ng pera mo gastos. 'Di ba? Lahat ng pera mo magagastos dahil ililibre mo yung client mo. Doon namin na-experience yung mga mentors. And sa 1 month na yun, ubos na ubos yung pera ko galing sa trabaho, ipon ko sa selling, as in a zero balance talaga ako mga mens. At ito na nga po yung point na nagbilang na lang po ako ng barya para po ako makakain. Yung tipong grabe, wala ka nang makain. Nandyan pa yung bills mo naghihintay. Ano, magki-quit ka ba? Pag na-experience mo 'to, magki-quit ka ba o tutuloy ka? Pero naniwala ako kasi nakikita ko kila Mentor Claire, kila Mentor Aryan, kasi mga taga Mindoro po sila eh. Kaya sabi ko, grabe yung mga kababayan ko. Hindi nga nagki-quit, ako pa kaya, 'di ba? Na kahit sila alam ko nahihirapan din naman sila kasi nagshi-share din naman sila, pero ako inspired ako sa kanila. Kasi isipin mo, oh, mga taga Mindoro po sila pero nagkaroon na ng resulta. Kumikita sila sa I Am Worldwide. Ako po, mga mentors, sabi ko ako kailangan ko tumuloy kasi na-visualize ko at nakita ko talaga kung ano yung pwedeng maging future ko dito sa I Am Worldwide. Mga mens, alam nyo, kahit na-experience ko yan na magbilang po ako ng barya, yan yung tinatawag na 11th hour. Dito dadating ka din sa point na bibigyan ka na sobrang laking challenge po. Ito yung talagang susubukin ka kung magtutuloy-tuloy ka pa rin ba sa negosyo. Okay po, no? So, nang time na yan, nag-pray lang ako. Sabi ko, Lord, alam ko may malaking blessings na parating at alam ko po na kapag binigay mo na sa akin yung blessing na yun, na kailangan ko siyang pahalagahan. Kasi nung may income nga kami, nag-offline kami, yung tipong bigay ka lang ng bigay sa mga client mo, pakain mo sila, kasi para makinig sila sa'yo. Pero at the end of the day, pag-iisipan pa nila. Kaya nung time na yan, sabi ko, pag ako nagkaroon ng susunod na blessings, kailangan kong tawag ito,
ayusin yung pag-manage. And alam yung mga mentors, nung na-experience ko yan, sabi ko, kailangan ko lang talaga humataw, balik ako sa online. Pagbalik ko po sa online mga mens, alam mo yung mga kasama ko po sa trabaho, natutulog na ako, gising na gising pa. Matutulog pa, magigising pa lang sila, ako matutulog pa lang. Ganun yung experience ko. Okay, mga 1 hour, mga 2 hours, ganyan, 2 hours, 3 hours na tulog lang mga mens, tapos balik ulit sa hataw. Kasi kailangan mo lang talagang sipagan. Pero doon ko po na-experience mga mentors, nakapagpapayin po ako ng dapat po 7 po na silver yon, hindi natuloy yung 2 kasi medyo na late yung ano nila sahod. Tapos may 2 gold po ako na napapain. And dun po sa income na yun, dun ulit ako nag-start. Sabi ko, kailangan kong ma-manage to ng maayos. Pero dahil nga yung business natin, hindi siya palaging pataas. Okay? Kasi yung business natin, ups and down siya. Okay? Ibig sabihin po, may income ngayon, kinabukasan wala, income ngayon, kinabukasan wala. Okay? Or pwede isang linggo straight, wala ka talagang income. Mga mens, dun ko po na-experience na lahat, kahit may income ako, ang nangyari po, binayad mo lang din sa bills, balik ulit sa hataw, pero dahil hindi ko pa nga alam kung paano mag-handle ng team, hindi ko rin alam kung paano, what's next, mga mens, what's next after mapa-join mo yung client mo, 'di ba? Kasi hindi pa rin naman ako ganun kagaling before, at saka wala pa rin akong idea ganun kalalim sa negosyo. And mga mentors, commit na naman tayo dun nga sa pay-in natin. Hanggang sa ginawa ko po, umunti na lang yung kita ko, kumukunti na lang. Parang dumating ako sa point na 8,000 na lang yung laman ng bulsa ko or yung ng wallet ko, yun nga yung tinitipid ko mga mens. Hanggang sabi ko, pupunta ako ng Baguio. Okay, pupunta ako ng Baguio. Ngayon, kaya lang, dahil may bills pa ako, bago po ako umakit ng Baguio, nagbayad muna ako ng kondo, tubig kuryente. So, ang natira po, 4,000. Pag akyat ko po mga mentors ng Baguio, 'di ba? Akala syempre nung mga taong napuntahan ko doon, 'di ba, mayaman na tayo kasi mga pinupost natin sa Facebook, 'di ba? May mga pera pero di nila alam pera kasi ng client natin. At 'di ba minsan nakikipicture tayo sa mga ano ng mga mentors natin, mga production. Akala ng mga tao eh syempre mayaman tayo. 'Di ba? Pag akit natin ng bago laman ng bulsa natin 4,000. Mamamasahe pa po ako ng 800 po sa bus. Tapos from Baguio City, papunta pa po ako dun sa La Trinidad, mamamasahe pa rin ako, 'di ba? Alam po 'yan ng mga taga Baguio, no? So, 'yun ang na-experience ko. Syempre, mga mens, nung time na 'yun, walang-wala na akong pera. Tapos, nahiraman pa ako. Parang may nahiram pa yata sa akin ng 1,500 nung time na 'yun. So, ibig sabihin, konti na lang yung pera na natitira ko. Alam niyo mga mentors, ito yung time na 'yun, yung naka-orange na ako diyan na ano, na jacket, na coat. Alam mo, 'yan yung na-experience ko na naubusan na ako ng pera kasi everyday pupunta ka ng Baguio, mamamasahe ka, hanggang sa umuunti na lang yung laman ng wallet ko. Minsan ginagawa ko yung kasama ko sa bahay, hindi muna ako gigising. Pinapaalis ko muna siya ng bahay. Tapos tsaka ako gigising. Kasi dun po, magluluto ako ng toyo at tsaka po noodles. Tipid na tipid. Minsan maglalaga ako ng itlog. Isang itlog. Bibili na ako ng siguro mga 5 itlog. Tapos yung isang itlog yun yung aagahan ko. Okay, yun yung pang breakfast ko, isang itlog, tapos dadamihan ko lang yung kanin ko. Ganun po katipid. Tapos bibili akong tuyo, 'di ba? Tapos bibili ako ng noodles, ganun po. Ganun po ako nag-start or paano ko na buhay po sa Baguio nung time na yon. Kasi syempre, di mo na pwedeng sabihin doon sa kasama mo na walang-wala ka na. Kasi syempre, di ba, nag-share ka nga ng opportunity na pwedeng mabago yung buhay mo. Okay? Pero, paunti-unti, yung pala, yung kasama ko rin sa bahay, na-inspire din para sa akin. Kasi, ang aga niyang umalis sa bahay, ako, pag paalis niya, gigising pa lang ako. Parang gusto ko yung buhay ni ate, di ba? Parang gusto ko yung buhay niya na ano, na ginagawa niya yung tipong 8:00, yun yung tawag ito, 7:00 aalis na siya kasi 8:00 yung pasok niya. Ako naman, paalis siya, ako gigising pa lang. Tapos maliligo ako, pupunta naman ako ng Baguio. Doon sa hub natin dati sa Baguio. So doon, namimigay ako ng flyers hanggang sa one time mga mentors. Ito yung isa pa sa experience ko na naubusan na ako ng pera. Pero buti na lang, may products ako ni I Am Worldwide. Yung Acai Berry, kasikatan pa ng Acai that time, no? I mean, kakalabas lang talaga sa market. Okay?
Ito po ang nangyari, walang-wala na po akong pera, pero wala akong choice kasi 'pag ako po, 'di ba, 'pag ako po uwi po ako sa La Trinidad, maglalakad ako. Isang choice ko, maglalakad ako, ang pangalawang choice ko kailangan ko ibenta yung acai berry na dala-dala ko. Ngayon mga mentors, nakita ko yung Jollibee po dun sa Session Road, dun ako nag-start. Sabi ko, akyat ako dun, medyo kumukulo-kulo na nga yung tiyan mo, eh, 'di ba? Ang ginawa ko po, humingi ako ng tubig, 'di ba? Tapos ang ginawa ko, nag-ano po ako dun sa may mga ano, may mga circle po dun na medyo madami-dami. Meron akong nakita dun mga tita, dalawa sila. Nandun ako sa may gilid nila. Ginawa ko, nagtimpla ako ng asay, kumuha lang talaga ako ng ano, mga mens, ng time. I mean ng, anong tawag dun? Ng tiyempo. Kumuha lang ako ng tiyempo mga mentors para po, tawag dito, makausap ko sila. Nagtitimpla ako ng barley hanggang sa ginawa ko, maya-maya, "Hi tita," 'di ba? Yung tipong wala ka ng choice kundi kailangan i-approach mo agad. 'Di ba? Approach mo agad, hindi mo na pag-isipan ka, approach mo ba, ano sasabihin mo, wala. Kailangan attack agad, okay? So dun po, sabi ko, "Hi tita, hello po, by the way, taga taga saan po kayo dito sa Baguio?" Sabi niya taga doon daw sila sa K8, ano ba yun? Basta lampas dun sa area namin, K5 yata yun. Ngayon mga mentors, sabi ko, "By the way po tita, ako pala si MJ, ako po ay isa sa mga, tawag dito, ano, may words ako dun, eh, nalimutan ko na. Yung parang ano po, pinadala po ako ni Liza Soberano dito sa Baguio para po mag-share nitong products niya. Ito po by the way tita, ito yung acai berry, ito po for anti-aging, anti-cancer at pang memory enhancer po ito." Yun. So, by the way tita, actually nandiyan po yung hub namin, yung bagong bukas pa na office. Puwede rin po kayo sumama dun para makita niyo. And by the way tita, gusto ko i-share sa inyo 'tong acai berry. Kaya lang po, for now po kasi, since kakalabas lang po nito sa market, bawal po kasi ako munang mamigay. Ito po, okey lang ba bentahan ko po kayo, ta's kunin ko lang po yung details mo, name, 'yan, tawag dito, kung saan kayo nakatira, tapos yung contact number niyo para sa susunod po 'pag na-try niyo 'tong products, makuha ko po yung feedback niyo. Pero okey lang ba bentahan ko po kayo? Alam niyo mga mentors, good news, kumuha po ng 3 stick po ng asay. Ay grabe! 'Di ba, yung prayer ko nung bago ako mag-start dun, nung shine-share ko yun, grabe mga mentors, yung sobrang saya sa pakiramdam na tipong di ka maglalakad pauwi, 'di ba? Parang nakabenta ko nun. So dun ulit ako nag-start mga mentors, dun sa 300 something na ano, na acai berry. So, sabi ko kailangan kong tipidin yun mga mens, yung pera na kinita ko kasi walang-wala ako ibang asahan. Hindi naman ako makapagsabi sa mga mentor ko dito sa Manila kasi nahihiya din ako. Wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Walang ibang tutulong sa'yo, hindi naman puwedeng sabihin mo sa family mo na gano'n yung experience mo, hindi ka puwedeng humingi kasi ano sasabihin nila, "Bakit ka nag-full-time? 'Di ba, yung pala mahihirapan ka diyan, manghihingi ka pala ng pera." So yun, wala kang ibasahan kundi ang sarili ko. Nung time na yun mga mens, sabi ko talaga kailangan kong tipirin yung kinita ko na 'to kasi araw-araw pupunta ako ng Baguio, kailangan araw-araw ko pang sipagan. May flyers ako, diyan sa ano, sa may tambayan 'no. So, dun sa Burnham Park, dun ako nagpa-flyers mag-isa, 'di ba? Dun kami namamlayas, minsan may kasama ako, minsan yung isang kasama ko hindi sumasama, yung kasama ko sa bahay. Pero alam niyo yung mga mentors, unti-unti nakakapagpa-pay-in tayo. Nag-start ako sa yung isang kaibigan natin, yung kakilala niya nag-pay-in tapos siya hindi pa siya pay-in kaya ginawa ko walang choice yung kaibigan natin, yun talaga muna nating pina-pay-in hanggang sa yung mga client niya. Ako na nagto-talk basta sabi ko, "Invite ka lang, ako magto-talk." Pero alam niyo mga mentors, nakapag-build naman talaga tayo sa Baguio. Kaya lang dumating po yung time na nagka-pandemic. Okey, 2020 po 'yan umakyat ako ng Baguio, January kalamigan po sa Baguio. Pagdating po ng March, yun naman po mga mentors, yung ano, yun yung time na, tawag ito, magla-lockdown na. Sabi ni Mentor Carlo, ginawa ko, bumaba po ako ng Baguio kasi alam ko, sabi nila, narinig ko lang sa balita, 'pag malamig daw mas prone daw dun sa ano, mas prone daw po mga mentor sa COVID. Kaya ginawa ko, bumalik ako ng Manila, ng condo sa GGS. Pero si Mentor Carlo po, niyaya naman ako pa Cavite, mag-a-IBP daw kami.
'Di ba? So mag-a-IBP daw kami ngayon. Ako naman sumama ako kasi mentor ko yun, eh. Ngayon pagdating po ng Cavite bigla pong nag-announce na lockdown. Ngayon mga mentors hindi ko talaga napagandahan kasi pagpunta ko po sa kanila, ayan, ito yung time na yun. Pagpunta ko po sa kanila mga mentors, wala akong damit kundi pamalit lang, pangsamba lang, palitan lang na ano, 'di ba? Palitan lang pagpunta dun tapos isang pangbahay na damit. Ibig sabihin 3 palitan lang po mga mens. At diyan ko po na-experience sa grabe, 'di ba? Wala kang ibang choice kundi maghanap ng signal kasi nung time na 'yan wala pong signal sa kanila, dun po sa baba. Alam niyo po pumupunta kami ng bundok para lang po makahanap ng signal, kakausapin namin yung mga mentors namin dito sa Manila, sila Mentor RJ. Wala kaming signal mga mentors, buti na lang si Mentor Carlo sobrang sobrang desidido din talaga siya sa I Am Worldwide at ako din kasi wala akong ibang choice, wala akong ibang aasahan kundi mag-I Am Worldwide lang. And yung family ko umaasa din sa'kin, sabi ko, "Paano kaya ako makakapagpadala, eh, wala naman akong income pa." Kasi nga pandemic walang bumibili ng products, hindi ka naman makapagpa-ship ng products, 'di ba? Sobrang hassle, pero yung akala pala natin na problema, yun pala ay magiging solusyon para mas lumaki pa yung grupo natin, yung income natin. Kasi nung time na yan mga mentors, hanap kami ng hanap ng signal. And nakwento po yan, si Mentor Alan po kasi naglagay siya ng cellphone sa bubong, yan sa bubong na yan. Tapos sabi niya, "Uy, may signal." Sabi niya, shinare niya agad sa'min. Nung nalaman namin na may signal pala diyan sa bubungan, alam niyo mga mentors, kinabukasan, diyan na po kami tumambay nila Mentor Alan, nila Mentor Carlo. Alam mo yun, umulan, umaraw, nandiyan kami sa taas, nagti-training kami. Alam niyo mga mens, ito yung experience na nugnog ka na sa taas ng bubong, umulan, umaraw, pero ang share mo, 'pag nag-join po kayo dito, pwede po kayo maging successful. 4 lang, may just for you kayo, bonus na 40,000, 100,000, 200,000. Pero hindi alam ng client mo na nandun ka sa bubungan. 'Di ba? Yan yung mga experience na kailangan mong i-push yung sarili mo kasi wala kang choice. At walang ibang opportunity nung pandemic na yun kundi si I Am Worldwide lang talaga mga mentors. Kaya kami nagtuloy-tuloy kami. Pero ang good news, kahit nasa bubungan po, kumita po tayo ng almost 100,000. 2 linggo po, mga mentors. Okay? So, diyan talaga ako nag-start. Kaya po, mga mens, unti-unti, nakakuha na rin tayo ng awards. You know, kumita tayo, naging rising star tayo. Okay? So, yan, nakakasama tayo sa top earner po sa Blast, no? So, tag-top 33 tayo nung kasagsagan po ng pandemic. Online po yan. At nandyan kami sa bubungan nung time na yan habang ano po, habang tawag dito, nag-i-event, umuulan nung time na yan. Pero wala kang choice kasi dun lang may signal, okay? So sabi ko, grabe, pagbalik talaga ng Maynila, sabi ko, kailangan humataw kasi dito po sa Manila, may internet, malakas ang internet. Kaya pagbalik namin ng Manila after 2 months, ay pagbalik namin ng Manila, eto na nangyari mga mentors. Ayan, pakita ko lang. Eto, after po, no, nakapag-hit po ako ng Sapphire plus may mga pa-incentive po kasi si I Am Worldwide na iWatch, iPad, ayan. So, dun po, sabi ko sobrang na-appreciate ko, hahatawin ko talaga si I Am Worldwide kasi nung time na nasa bubungan kami, sobrang hirap. Pero nung pagbalik namin ng condo, sobrang lakas ng internet, dun po na-experience na ma-appreciate na kailangan pala talaga pag meron ka mga tools na sa business mo, yung hindi ka na nahihirapan sa signal, sa internet, 'di ba? Hatawin mo talaga si I Am Worldwide kasi sayang, 'di ba? Nandiyan na yung mga tools natin. Okay po. So, yun po yun, no? Kasama natin sila Mentor Dave, sila Mentor Denny, Mentor KD, Mentor Myla, Mentor Queen, sila Mentor Carlo, sila Mentor RJ. Kami po lahat, nakakuha po kami ng incentive. Okay, grabe 'no? So unti-unti po mga mentors nakakahit na tayo ng incentive at the same time po ayan 'no, na-awardan na rin tayo kahit papaano. Ayan, so kahit papaano po nakapag-build na tayo ng team dahil lumalaki na po yung grupo natin, naglabas tayo ng resulta. Nung una po, kinakabahan ako kasi siyempre sa trabaho ko, never naman na ipa-mindset sa atin 'yan na ano 'no, mga mens na magkaroon ka ng sasakyan. Tama po ba?
Sa outside 'no, yung tipong kahit gulong po ng sasakyan hindi ako makakabili. Kasi dun po sa trabaho, ano po ang laging sinasabi, sipagan lang, 'di ba? Sipagan mo lang, kailangan maging magaling kang empleyado, okey, para kumita ka, para magtagal ka sa trabaho. Pero dito, yung sasabihan ka ng mentor mo na kailangan mo na maglabas ng first car mo, alam mo excited ako, na kinakabahan. Kasi siyempre, yung monthly niyan babayaran mo, tama po ba? Pero, ang good news, nilabas natin yung sasakyan natin. Alam niyo po nung nilabas ko yung sasakyan ko, ang kinikita ko pa lang yun that time, mag-800,000 pa lang. Kasi kung mare-realize mo, kung ikaw po, kumikita ka na dito sa Worldwood at 'pag wala kang nilabas na sasakyan, mapapansin mo, mauubos na lang yung pera mo nang wala kang nakikita. Okey po? Kaya po yung first car mo, hindi lang yan para magkasasakyan ka kasi para yan sa grupo, maging standard ka. Kasi the more na ikaw po, nagiging role model ka po ng team mo, maraming mai-inspire sa'yo. Okay po? Kaya kailangan 'pag may grupo ka na, ilabas mo na yung first car mo kasi maraming magne-next sa'yo. Kasi po, yung sasakyan, isa rin yan sa mga magiging tool para lumaki yung grupo, magkaroon ka ng pain, maraming maniwala sa'yo kasi nga ikaw yung isa sa mga leading testimony na nangyari sa'yo because of I am worldwide, because of the system po na meron tayo. Okay? So after po nun, eto na, nakakapag-build na po tayo ng team. Yan, marami na tayong mga napa-condo, napa-full-time. Pero lagi niyong tatandaan, kahit po na may mga full-timer ka na, kahit po na may mga kasama ka sa negosyo, hindi pa rin po talagang mag-i-stay lahat, okey? May mga mawawala at mawawala rin diyan, okey po? Kaya yung mga kasama mo ngayon tingnan mo na, kasi darating yung time, ekis na yan, 'di ba? What I mean is, mawawala at mawawala yan dito sa negosyo, okey? Sa 10 na mag-i-stay, I mean sa 10 po na napa-join mo, may isa lang diyan na magiging agila mo. Okey po, yun ang lagi nating tatandaan. Okey po 'no? So eto po, dito na rin natin na-experience na kumita po ng almost 'yan 'no, 'yan 6 digit po isang linggo, Mentor Carlo kumita na rin. Ayan, by the way po si Mentor Carlo po 'no, 'yan fiancé po natin, siya yung nag-invite sa'tin dito sa negosyo at the same time, ayan fiancé po natin na. Okey, so na-experience natin dito, ito kumita na rin tayo ng almost 300,000 isang isang buwan. Pero dati hirap na hirap pa tayo makapaglabas, I mean, tawag dito, hirap na hirap tayong makabayad ng kondo, iniyakan pa nga po natin. Pero dito, yung Just for You bonus na Give Me 5, Just for You bonus ng 40,000 ng gold, na naka 5 times na po tayo ng gold at 6 times, magsi 7 times na po tayo sa Give Me 5. Alam mo mga mentors, yun ang blessed tayo sa company. Yung tipong 4 lang na ni-refer mo, pero pwede kang magkaroon ng bonus. Alam mo ba, bago mo kitain yung 60,000 outside, ilang tao yun mga ments. Pero dito, grabe yung mga bonus pa lang, panalong-panalo ka na. Alam mo yun, bonus pa lang pambayad mo na ng sasakyan. Bonus pa lang may pang-ano ka na, may pangbuhay ka na sa sarili mo ng ano, ng isang isang buwan. Tama ba? Bonus pa lang. Okay? So dito, maximize natin mga mens. Walang ibang katulad nito ng company natin sa labas. Okay, only I Am Worldwide lang na sobrang generous po sa mga distributor. At dito ko rin na-experience na maraming kumita under our organization, no? Ang pinakamalaking income dyan, ako lang, 1.5. Ang sumunod po sa akin dyan, nasa 500,000 pa lang. Mga mens, okay? 500,000 pa lang yung sumunod sa ay sorry, may 600 pala yung kapatid natin. Tapos, ayan na nga mga mentors, anong month yan? Parang 2000, kung di ako nagkakalala, 2022 yan mga mentors, okay? So eto na, yan mga mentors, so eto yung income natin. Na dito po, nag-start siya sa 0 pero naging 1.5 mga mens, okay? Dito kailangan mo lang talagang ituloy-tuloy. And yan, unti-unti na rin tayo nakakasama tayo sa top ng Blast, ng I Am Worldwide. Okay? So yan. Ito rin po yung mga kapatid natin na tinutulungan natin dito sa negosyo at lahat yan mga mentors, no? Yun yung sinasabi ko kanina, no? Kapag kapatid mo, medyo matagal talaga.
Di ba, matagal, nandyan pa minsan yung over familiarity kasi nga kapatid mo. Pero dito ko naman na-experience nung sila po, naging independent na mga mentors, hindi na po ako nagbabayad ng kondo. Di ba? Matagal-tagal. Pero ang good news, nagiging independent na yung tipong kumikita na rin sa sariling paghahataw sa business, di ba? And may sasakyan na, nagmi-million na. Eh what if, di ba? Kung lahat sila sa future, milyonaryo. Eh di ibig sabihin po mga mens, hindi ka lang nakatulong, may napabago pa yung buhay. Nabago pa yung buhay nila. Okay po? So dito rin po, 'di ba, nakapaglabas tayo ng first car natin, nanganak 'yon mga mentors. Mga mens, lagi yung tatandaan, yung paglabas mo ng sasakyan, asset yan. Okay? Kailangan yung sasakyan, yung first car mo, manganak yan ng maraming sasakyan. Okay? Ito po, oh, ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, may nadagdag. Ito, ayan, loading. 8, 9. Tapos, nung Saturday po, may nadagdag po na 3. Okay? So, ibig sabihin po mga mentors, may nadagdag na 3 car achiever dyan, plus may madadagdag pa. And excited ako kasi yung madadagdag, sure na sports car. Okay? May madadagdag na sports car. At excited ako. Pag next year, di ba, sure na yung 3 sports car under my organization. At nakaka-excite, no? Na yung tipong first car lang, kinabahan ka, pero ngayon sports car na yung usapan nyo. Diba? And isa pa yung good news, tayo rin, nakapaglabas na rin tayo ng sarili nating sports car, yung Camaro po na kulay pink. Mga mentors na every time na dumadaan ka, daming napapalingin, minsan may nadadapa pa sa ganda ng kulay. Wow! Tapos pag nakikita nila yung sasakyan, naku mga mens, yung tipong wow na wow. Tapos hindi nila nakikita, hindi dinadaanan nila, di ba? Minsan may nadadapa pa dyan. Okay? And ito pa mga mentors, nung nakita yan ng mga leaders natin na naglabas tayo ng sports car, alam nyo, ang mindset nila, kaya pala. Okay po, kaya pala. Kaya po mga mentors, may sure na ako na maglalabas ng 3 sports car next year. Okay po, next year. No, kung papalarin, edi this year, pero may sure na 3 maglalabas po ng sports car. Grabe, no? Hindi po ikaw na ulit yung mapipressure. Hala, grabe, may maglalabas din pala ng sports car under my team. So, ibig sabihin, kailangan mo ulit taasan yung standard mo. Kasi kailangan po, maging standard tayo ng grupo natin. Okay? Lagi mo tatandaan, 1, 2, 3 pa lang yung downline mo, leader na kasi tayo. Kaya kailangan maging standard tayo ng grupo natin. Bakit po? Kailangan pa natin maglabas ng sports car, eh meron naman na tayong first car. Again, mga mentors, yan kasi yung standard na kinikreate mo sa grupo mo. Ngayon, example, may kinikreate kang grupo, paano mo sasabihin sa downline mo na maglabas ka na ng car kung ikaw mismo wala kang sasakyan? 'Di ba po? Mag-suffer ka na. Eh, kung ikaw hindi ka pa suffer, paano mo ipupush yung isang bagay kung ikaw mismo hindi mo pa siya nagagawa? Eh ngayon, naka-sports car ako. Syempre, may karapatan naman ako ngayon magsabi na ilabas mo na yung sports car mo. Tama po ba? Kaya kung ikaw, pinupush ka ng mentor mo na ilabas mo na yung resulta mo na ako, huwag kang pumayag na hindi mo ma-hit yung resulta mo. Kasi at the end of the day, ikaw po ang magdadrive ng sarili mong sasakyan, ikaw po ang makikinabang sa sarili mong resulta at yung pamilya mo. Yung mentor po, nandyan lang yan para i-push ka, para ilabas mo yung potential mo. Hindi naman po ito para sa kanila eh. Baka mamaya iniisip mo, kaya lang naman ako pinapahato ng mentor ko para kumita ako. Hindi po. Lagi mo tatandaan, kaya ka pinupush ng mentor mo kasi para sa'yo yun. Okay? So, ito po, grabe. Hindi lang po ako yung Millionaire Circle kasi under my team, may madadagdag na po ulit na 2 na Millionaire Circle. Okay, konting-konti na lang. Yan, magiging ilan na kami. Kung dito po sa picture, 5 na po kami, may madadagdag pa po na 2 na Millionaire Circle. At excited ako kasi padami po ng padami yung milyon. Again, hindi mo ulit masasabi sa downline mo na ilabas mo na or ilabas mo na yung resulta mo, mag-million ka na kung hindi mo pa siya nagagawa. Ngayon, yung mga mentors natin, may karapatan yan sila na magsabi sa atin kung sila po ay talagang nagagawa na rin po nila yung mga results na meron ngayon. Okay? So, eto po, hindi naman siya pressure para lang
para lang mahirapan tayo, ginagawa to ng mentor. Even kami po, mga mens, lagi yung tatandaan, kung kami po, nakapaglabas kami ng resulta, galing din po yung sa pressure po ng mga top mentors natin. Okay, na-pressure lang din kami kaya nilabas din namin yung mga sasakyan po namin at yung mga resulta namin. Okay? So, yan dati po. Ito lang kami nung yung mga rank up natin sa team. And ngayon, eto na po kami, may nadagdag pa dyan, may nadagdag po na mga 8. Okay po, na hindi na po kasya sa poster. Ayan, may nadagdag po na 8 mga mentors, hindi lang kasya sa poster. Kaya, grabe, di ba? Yung tipong lumalaki na lumalaki yung team mo, ang dami mo natutulungan under your organization. Tapos ikaw po, ang pinakamasarap kasi na pakiramdam sa isang mentor, yung tipong yung mga leaders mo ay kumikita at the same time umaangat din po. Okay? Alam mo yan, alam mo yan no, na mentor ka, na leader ka kapag may nagra-rank up sa'yo sa ilalim ng organization mo, hindi man yan pang income side, iyan man yan na skill side mo, ang sarap po sa pakiramdam kasi alam mo na kapag nagkakaroon po ng rank up, nagkakaroon ng resulta yung mga downlines mo, ibig sabihin, okay yung leadership mo. Okay? Nagpo-fall yung, ibig sabihin yung okay yung leadership mo, kaya po yung mga results ng mga leaders mo is lumalaki po or nagra-rank up din po sila. Okay? So, yan mga mens. So, dito po, again, yung experience na travel, masarap. Ay, yung travel to Korea, no? Di ba po alam niyo naman po kapag nakahit ka ng travel, ibabawas yan sa RQV mo. Pero ang good news, yung 3 po na yan, isang side lahat yan, binawas po yan, isa-isang side. Okay? Isang side yan mga mentors. At ang good news, nakahit din tayo ng Korea. Ibig sabihin, sobrang laki ng RQV na pumasok, kaya po naging 4 kami mga mens. Plus, ang good news, kung 4 kami na nakalhit ng libreng travel to Korea, eto pa. May nadagdag pa po na 4. May joiners tayo na sumama. Alam niyo mga mens, grabe no. Ito yung experience na naka-travel ka. Masaya naman talaga mag-travel. Yung share nga ni Mentor Cleo na hindi na siya masaya kapag nakakahit siya ng mga incentive kasi mag-isa lang siya. Minsan 2 pa sila na Mentor Kat. Pero ako po, first travel ko outside of our country po, mga mentors, 8 kami ang nakalabas po ng bansa. 'Di ba? Yung tipong masaya ka kasi ang dami niyo, no? Alam niyo po, sabi ko, tawag ito yung masarap na travel mo kasi ang dami mong kasamang downlines. Okay? So, next, ito po, hindi lang din ako nakahit ng incentive kasi pati po yung kapatid natin nakahit na rin po ng incentive. Okay, ito po, another Gucci. Alam niyo mga mens, grabe no, pag nakakahit ka na ng travel, makakahit ka na rin ng mga luxury. Dito rin po, dati kinakabahan ako palagi kapag sa mga Louis Vuitton na store. Kasi mga mens, alam niyo naman kung bakit, di ba? Mahal talaga. Pero dito po, nung na-experience ko kay I Am Worldwide yun, grabe, sabi ko ganito pala maging mayaman, yung tipong VIP ka. Okay po, VIP ka. No? And pinasarap pa nga po ni I Am Worldwide yung Louis Vuitton na store para lang po sa atin. And dito, nakahit din po ng libreng Gucci bag. And dahil nga po yung worth po ng products is 75,000, okay, nagdagdag pa po tayo mga mentors. Okay po, nagdagdag pa po tayo ng mga around 20K para po yung malaki-laking bag. Maganda, pang araw-araw ko talaga yung bag. 'Di ba? Yung nakalibre ka na, tapos ang masarap doon, 'di ba? Nagdagdag ka na lang ng konti. Okay, so ito pa, may libreng Hong Kong pa kami, hindi pa po namin napupuntahan. 2 naman po ulit kami ni Mentor Belgia nakahipo ng libreng Hong Kong. Grabe no, this coming October. O plus ito po, in-announce nga po ni Mentor Carlo last time lang, yung Puerto Galera namin magiging Boracay po. Grabe. Pupunta na naman tayo sa Boracay. Okay, so ang dami po ng mga mentors. Kailangan pala talaga ma-build mo yung left and right mo para yung mga travel hindi nasasayang. Sa totoo lang, mga mentors, kapag hindi pala tayo nakakahit ng mga incentive, ang laki pala ng nawawala sa atin. Kaya lagi natin tatandaan,
Porque hindi po yan natin pang income side, okay yan, alagaan pa rin natin, i-build pa rin natin. Kaya wag lang tayo tumingin dun sa income side palagi, ha? Lagi natin tatandaan, kapag the more na malaki yung team mo, may left and right ka, yung mga travel, automatic na yun, yung mga incentive. Kaya ganun po nangyayari kay Mentor Claire, kay Mentor Kat, sobrang lodi ko yung mga yan, mga mens, sila Mentor Jasmine, di ba? Nakakita ng mga incentive, ang dami po natin mga mentors, so, nung pumunta po ng Korea, ang dami po ng Team Wolves, di ba? So, ito rin, nakapagpagawa na rin tayo ng bahay, nakatulong tayo no, na makapagpagawa ng bahay sa parents natin. Alam niyo po mga mens, ito yung isa sa pinagpipray ko talaga sa lahat, yung makapag-give back ako na makapagpagawa po ng bahay para sa parents ko. Kasi po, yung picture po na nasa gitna, hindi po talaga sa amin yan. Bahay po yan ng tita namin. Kaya po, mga mentors, nung kinukuha na po at gagawin pong tindahan yan, sabi ng nanay ko, kailangan na makalipat ng bahay. Eh, syempre po, ako, bilang anak, na parang, hala, sa kaya titira yung mga magulang ko, masakit yun sa pakiramdam ko, na tipong wala silang titirhan. Kaya po sabi ng nanay ko, kinausap ko po yung nanay ko, sabi ko, ma, maghanap na lang kayo ng uupahan. Sabi ng nanay ko, nak, wag na tayo mag-upa. Magpagawa na lang tayo ng bahay. Kasi parehas lang yun. Alam niyo mga mentors, good news. Yan, alam niyo po, good news, naitayo na po yung bahay. Diyan na po sila nakatira ngayon. Okay? So, another experience. Yan. Another experience po mga mentors na hindi pa yan yung pangarap nating bahay. Okay po, hindi pa yan yung pangarap nating bahay. Kasi may pangarap pa tayo, mga mens, na magkaroon po talaga ng 3-story house. Okay po? So, sabi nga po dito sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Yan, declares the Lord, plans to prosper, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, ayan, mga mens, I hope meron akong na-share po regarding po sa aking journey. Pero mga mens, ayan, konting ano lang ako, konting topic lang. Dito po kasi sa ginagawa nating negosyo, kailangan meron tayong 001 mindset. At the end of the day, nakikita natin po dun sa ID natin, ano pong meron doon? Tayo po ay independent distributor. Tama po ba? Since tayo po ay independent distributor, ibig sabihin po mga mentors, wala kang choice, kundi po, ayun, ano to? Hi, amazing morning. Okay. So, wala kang ibang choice mga mentors, kundi ikaw mismo ang tatayo sa grupo mo, sa i-build mong pangalan, di ba? Sa team name mo. So, as a 001 mindset, di ba? Kailangan po ikaw mismo ay tumayo ka as a leader. Okay po. Wala ka ibang titingnan. Yes, makikinig tayo sa mga mentor natin, pero at the end of the day, ikaw pa rin po ang kailangan mong manguna sa i-build mong grupo. Okay, 'di ba sabi nga po dito, dun sa topic natin kanina, no, dun sa office. Sabi dito, hard work, 'di ba? Yes, kailangan nating maging masipag, pero alam niyo po ba na 98% lang yun mga mentors ang total niya. 'Di ba po sa ABCD, 'di ba? Lahat 'yan is ilan po? Ilang numbers po, ilang letters po sa AB to Z? Ilan tita? 26. Yes po. Okay, 26 yon. Pero mga mentors, sa letter A, number 1, kung kukumputin mo, sa hard work pala mga mentors is 98% lang ang total niya. Ngayon, yes, pwede tayong maging masipag lahat. Pwedeng maging masipag, di ba? Yung mga driver nga dyan sa labas, masisipag. Pero para maging successful ka, hindi lang pala hard work ang kailangan. Kailangan mo rin ng knowledge. Pero kung kukumpitin mo, ang knowledge pala is 96% lang. Yes, matalino tayo, masipag tayo. Kaya lang, dito pa rin tayo babagsak sa tinatawag natin na attitude. Oh, grabe. Wait lang po ha. Kuha ka nga ng ano din. Basang-basa na dito. Wait lang po ha, mga men.
So, sige po, balik tayo dito, no, mga men. So, dito po, ayan. Ayan, sorry po. Na-interrupt lang tayo ng konti, no? So, ayan. Sige po. Okay, mga mentor. So dito, attitude pala is very important para maging successful tayo. Kasi hindi naman po ito dinesign para maging 100%. Ibig sabihin, yan po mga mentors, talagang na total na yan na 100%. Ibig sabihin, para daw po maging successful tayo, mga mentors, very important pala yung tinatawag natin na attitude. Kahit hindi ka magaling, pero good yung attitude mo. 'Di ba? Lalo na kung sinamahan mo pa ng hard work, inaral mo pa yung business, alam mo, mga mentors, magiging successful ka dito. At dito po, no, sa negosyo na ginagawa natin, sa totoo lang po, mga mentors, maging humble ka sa lahat po ng mga success, 'di ba? Sa lahat po ng mga achievements mo dito. Alam mo, wag mong kakalimutan na sabi nga, ano po yung nakalagay po dun sa isang quote na parang na-share ko one time. Sabi nga, mata sa langit, paa sa lupa. Okay? Dapat be humble always. Kahit anumang achievements na meron tayo dito, wag mong kakalimutan, no, na laging magpakumbaba. Okay? You must have an empty cup. Dito po, kailangan din yung baso nga na pag puno yung baso, anong ginagawa po kapag punong-puno na yung baso? Lalagyan pa rin ba natin ng tubig? Hindi po, tinatapon. Okay? Ayan. Ibig sabihin po, kailangan i-absorb natin lahat ng mga tinuturo sa atin ng mga mentors natin. Pero lagi mo tatandaan, okay? Pwede mong gawin yung parang isda. Okay? Yung isda po, anong ginagawa sa isda? Kinakain yung laman, tapos yung buto, pinapakain po sa pusa. Okay? Para hindi sayang. Okay po, no? And sabi dyan, wag daw po tayong maging acne. Yung tipong alam ko na yan. Nakapag-train ka lang ng isang beses, alam ko na yan. Lagi mo tatandaan, iba't iba yung speaker natin sa office, iba't iba yung speaker natin sa mga team days natin, pero dapat lagi mo siya pinapakinggan. Kasi nga, mga mens, lagi mo tatandaan, na iba't iba man yung speaker, iba-iba rin yung binabagsak at the same time, iba't iba yung learnings na makukuha mo. Okay? Yes, mentor, attitude, and always take initiative. Mga mens, ito ha, kung gusto mo makapag-build ng malaking grupo, lagi mong tatandaan ito. Kailangan, may initiative ka na kapag may link, ikaw na mismo ang nagpapasa. Okay? Kapag meron tayong mga trainings, ikaw mismo, pababa sa mga leaders mo, ikaw na yung nag-initiate na magpasa po ng link, na papasukin sila sa Zoom. Okay? Kasi hindi naman na, kumbaga, may mentor ka, yes, pero at the end of the day, ikaw dapat pababa. Ikaw yung nag-handle nun. Okay? Sabi na dito, skills can be tough and developed, but attitudes are difficult to change and ultimately are the responsible of each person. Okay? So, babagsak pa rin talaga sa attitude, mga mentors. Okay? Kasi pag meron kang good attitude, ibig sabihin, willing kang matuto at willing kang maging masipag. Kasi alam mo, 'di ba? Alam mo na pwedeng mabago yung buhay mo dito. Okay po. So, next natin mga mens, which is, ayan, di ko na nakikita masyado. Wait lang ha. Ayun. Yan. Attitude 001. Ito may kwento ako sa inyo. Meron pong dalawang agent ng isang company ng mga tsinelas. Ngayon, yung first agent, ang ginawa po nung owner, nung CEO ng company, pinadala siya sa India. Oh, eto nangyari. Pagkapunta po sa India, yung unang agent, nakita niya, pagbaba niya pa lang ng eroplano, ganito ang nangyari. Walang mga tsinelas yung mga tao. Eh yung company na, yung CEO, is nagmamay-ari siya ng mga sapatos. Kaya yung agent niya, dalawa, yung una pong agent, pinapunta niya sa India.
para mag-market. Kaya lang po, nung nakita po nung unang agent, pagbaba niya palang ng aeroplano, nakita niya wala pong mga tsinelas. Yung mga tao, ibig sabihin nagyayapak. Tumawag siya ngayon sa owner. Boss, bad news. Pagbaba ko pa lang po ng eroplano, wala na po tayong market dito. Diba? Yun po yung sinabi po nung unang agent. Ngayon, sabi ng boss, ay ganun ba? O siya, sige, balik ka na dito sa bansa. Ngayon, ang ginawa po nung CEO, yung isang agent, pinabalik ulit doon sa India. Ito ang nangyari, mga mens. Pagkababa pa lang ng aeroplano, grabe na yung ngiti ng pangalawang agent. Tumawag ngayon sa may-ari. Boss! Sabi ng boss, oh, agent number 2, kamusta? Boss! Grabe, boss! Diba? Ganun ka-excited, no? Boss, grabe dito, boss! Sobrang laki ng market natin dito kasi lahat ng tao walang sapatos. Nakapaa. Nakita nyo, mga mens, yung difference. Yung unang agent, pagpunta niya po doon sa India, bad attitude. Which is, nag-negative agad kasi nga nakita niya lahat ng tao doon walang sapatos, walang tsinelas. Ibig sabihin, wala daw magiging market kasi walang bibili ng sapatos. Pero yung pangalawang agent, mga mentors, pagkababa pa lang ng eroplano, nakita niya na agad na walang mga sapatos yung tsinelas. Ibig sabihin po, nakadepende sa attitude natin at nakadepende kung saan tayo tumitingin. Okay? Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, baka ngayon, nagrereklamo ka na, 'di ba? Wala kang wifi, wala kang mentor, 'di ba? Lagi mo tatandaan, it always on our attitude po, mga mentors. Okay? Nakadepende po sa attitude natin kung paano natin titingnan yung mga bagay po na nangyayari po sa atin kasi tayo po mismo ang nagko-control sa sarili po natin. Okay po? And ito, no, mga mentors, always remember itong mga to. Kapag pumasok ka dito sa community natin, kailangan po may adjustment. Yung unang-unang character. Hindi po tayo pwedeng kung ano yung personality natin ngayon. Example, di ba po sa DISC, yung character mo as a person, hindi pwedeng yung iba is mag-a-adjust sa'yo. Palaging ganun ng mga mentors. Eh, ito kasi ako, dominant ako eh. Si ako. Dominant ako, ay ako, S ako, C ako. Hindi po pwedeng palaging ganun mga mentors. Na yung character kasi natin, very important na kailangan marunong tayong mag-adjust po. Okay? Sa environment natin. And always choose your environment also. Sabi nga mga mentors, kung sino yung sinasamahan mo, magiging ganun ka. Kaya always remember mga mens, yung environment mo, yan kasi kung ano ka ngayon, yan kasi yung nagbibigay ng environment sa'yo. Example, merong 5 manginginom, ikaw na yung pang-anim kapag yan yung mga kasama mo. Eh, paano kung yung mga kasama mo, mga millionaires sayang worldwide, ibig sabihin, ikaw na yung next. Kaya always choose your environment and always choose your circle, mga mentors. Okay? Mamili ka ng mga circle mo. Lagi mo tatandaan kung gusto mo maging successful, hindi ka pwedeng nandun ka lang sa average na kasama mo. Yung example lang pinag-uusapan ng income, minimum wage per day. Di ba po? Kapag yan ang environment mo, kapag sa 5 at ikaw yung pang-anim, mahihila ka. Kaya always choose your circle at palagi mong titingnan, mga mentors, always choose kung sino rin yung pinapakinggan mo. Yes, may mga magagaling mag-advise, magagaling na speaker. Hindi naman magiging speaker yung walang resulta. May magagaling mag-advise, I swear. Pero lagi mong titingnan kung ano yung resulta niya. Kasi ako po, makikinig ako sa isang tao kung ang resulta niya, kung ibig sabihin, yung sinasabi niya, ano tawag ito? Napo-provide niya talaga or napo-prove niya, 'di ba? Napo-prove niya talaga mga mentors na yung sinasabi niya is
nangyayari sa kanya. Kasi mahirap naman yun, nag-a-advise ka, nakikinig ka dun sa nag-a-advise kung siya wala namang resulta. Tama po? Advice ka ng advice. O, nakikinig ka dun sa nag-a-advise, pero yung nag-a-advise sa'yo, hindi naman negosyante, hindi naman networker. May magagaling mag-advise, pero yung mga ina-advise nila, hindi naman ina-apply sa sarili. Kaya mga mentors, makinig din tayo dun sa mga may mga napatunayan na. Okay? And number 3, belief. Belief sa mentor mo, belief sa downline mo, hindi lang porke upline ka, sa'yo lang laging makikinig yung downline mo. As a mentor, makinig ka rin sa downline mo. Okay, makinig rin tayo sa downline natin kasi sometimes may mga idea sila na, ay oo nga no, maganda yung idea niya, i-improvise mo na lang. Okay, hindi porket upline tayo, tayo na yung laging tama. Okay po, kaya nga po may upline and downline para pwede magbigay ng suggestion si upline, pwede magbigay ng suggestion si downline. Okay, believe on your mentor, believe on our company, or on our products. Okay po, and number 4, yung skills. Okay? Mga mentors, hindi kasi pwedeng kung ano lang yung alam natin ngayon, yun lang yung alam natin habang buhay. Lagi mong tatandaan na nag-innovate po kasi yung panahon natin. Dati 'di ba wala namang cellphone, pero bakit may nagkaroon na ng cellphone kasi nga yung innovation na tinatawag. Okay? Depende rin sa panahon nung kasagsagan po ng pandemic, online lahat. Ang tawag doon innovation. Ngayon po, bumabalik na sa offline, balik ulit yung skills natin saan? Bukod sa Facebook, sa ads, ngayon po, ano na yung mga IBPs? 'Di ba po sa mga barangay, sa mga area na gano'n na siya mga mentors. So, kailangan may adjustment tayo. Okay? Character, number 2, environment, number 3, belief, and number 4, yung skills po. May natututunan po ba? Ayan. Excited pa ba mga mens? Okay ba yung sharing ko? Okay pa ba? Kung hindi na po, antok na ba? Ayan, tapos na po tayo. Ay, hindi pa pala. Okay, so ito, you have to, wait lang. Ito. Bababa ko lang. Okay? So, dito sabi to, you have to mentors, yes, mentor attitude. Okay, sa 001 mindset at the same time po, maging yes mentor, magkaroon tayo ng yes mentor attitude. Bakit po? Sa team mo, sa downlines mo, 'di ba, sa trainings, company, lagi mo tatandaan, kapag gusto mo makapagpalaki ng grupo, very important na magkaroon tayo ng yes mentor attitude. Okay? Hindi porket mentors nga tayo, 'di ba, sabi ko kanina, is hindi na tayo makikinig sa mga downlines natin. Malay mo, may mas maganda pa palang suggestion yung downline mo para ma-improvise na lang. Okay? So, dito po, as a downlines, okay, hindi porket mas mayaman tayo sa downline natin, sa upline natin, 'di ba? Okay po, hindi porket mas mayaman tayo sa upline natin, mga mens, hindi na tayo makikinig sa downline sa upline natin. Okay, as a downlines na po mga mentors. So, pre-trainings, always, tawag ito, maximize yung mga trainings. Lagi mo tatandaan ha, sa labas, may bayad ang trainings. Gusto mong yumaman, gusto mong maging successful, gusto mong maging maganda, gusto mong matuto mag-makeup, maglinis ng kuko, lahat ng kukuha sa trainings. Kaya po, kung ano yung meron tayo dito na para maging successful tayo, lalo na yung libre yung trainings, alam mo, maximize po natin yan. Okay? And always company support. Lagi yung tatandaan yung binibigay, yung mga billboards, alam niyo yun? Sana ma-appreciate nyo, no? Yung billboards ng mga artista. Billboards po ng mga diamond mentors. Alam niyo po, grabe si I Am Worldwide. Alam mo sila yung magbabayad, pero ikaw, ima-maximize mo na lang. 'Di ba? Baka hindi niyo po na-appreciate yung billboard po ni Marian Rivera, ni Park Seo-joon, 'di ba? Ni Alden Richard, ni Maritoni Fernandez, sino pa yung mga nandun sa mga billboards natin, Liza, lahat po ng ambassadors natin, alam niyo mga mentors, ganun tayo kamahal po ng company natin. Very generous nga sila eh, 'di ba? Alam mo yung sila na yung magbabayad sa mga billboards, pero tayo, i-maximize na lang natin yung mga mentors. Kaya po, yung pag-support po ng company natin, kailangan ma-appreciate natin yan. Kaya mga mens,
wag ka nang maghanap ng wala sa iba. Okay, no, wag ka nang maghanap ng wala po, no? Kasi lahat binibigay na. Minsan kasi kung ano yung wala, yun yung hinahanap natin, di ba? So mga mentors, always be grateful sa company natin, sa mga owners natin. Ito po, sabi nga po mga mens dito, ayan. Wait lang po ha. Ayan, sorry. Ayan. Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role, always the goal. Again, great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role, always about the goal, mga mens. Kaya dapat as a leader po, tayo talaga yung maging standard, mga mens. Okay? So, eto, di ka naman pwedeng magsabi sa downlines mo na, gawin mo to, magkaroon ka na ng first car mo, ilabas mo, hit mo na yung first million mo. Kung tayo po mga mentors, is wala pa ng mga resulta. Kaya as a leader, kailangan po step one ahead, di ba? Sa mga downlines po natin. Okay po, baka mamaya parehas na lang din tayo kaparehas ka na din ng downlines mo na parehas na kayo ng resulta. Kaya dapat step one ahead po sa mga downlines po natin. Okay? So, next, learnings. Ito yung mga learnings na everyday po na dapat, di ba, tayo ay nakikinig ng training sa kung ano yung natutunan natin, i-apply natin. Application, dito din, kapag may natutunan na tayo, importante na na-apply. Okay? Kasi hindi mo makukuha yung isang resulta kung yung learnings mo, yung natutunan mo, is hindi natin siya na-apply. Kasi sayang yung oras na binibigay mo kung puro trainings, or puro learnings lang po tayo. Kaya, application is the key. Okay po. So, learn from, company owners, mga top mentors natin, and sa mga achievers natin, and also cross-line. Sobrang laking bagay kapag dito pa lang, no? Matuto na tayo, lalo sa mga cross-lines. Alam nyo minsan, no? Yung mga mentor natin, hindi nagsisink in sa atin kapag yung mentor natin ang nagsasabi sa atin. Minsan, malaking impact kapag yung cross-lines natin ang nagsasabi sa atin. Okay, yung achievers ko, Bisaya o letter B. Ayan, achievers, di ba? Hindi, dapat letter B yan. No? Ngayon ko lang napansin. Achievers, Bisaya ba ako mga ments? Ayan, so, yun mga mentors na, yung cross-line, sometimes yun pa yung nagpaparealize sa atin na oo nga, no? Sobrang blessed pala natin sa company natin, sa team natin. Alam nyo, ang Team Wolves, sobrang iniidolo ko talaga itong mga mentors. Nung nagsisimula pa lang kami dito sa business, yan yung tinitingnan namin ng limitless. Sabi namin, darating yung time, yung team po ng Team Wolves, kasing laki na rin natin. 'Di ba? Kaya po, cross lines, di ba may mga cross lines in action natin, sobrang magagamit natin yan mga mens. Okay? So, yan, planning. Planning from yung planning natin para sa pag-grow ng business natin, yung planning para sa pagpapalaki ng grupo, ganito 'di ba? Sa isang grupo, very important yung may tinatawag na core. Kaya importante, ngayon pa lang mag-set ka na ng sino yung magiging core mo para may nakakatulong ka kapag kung ano yung mga plano mo para sa grupo. Okay po, para sa example, yung mga IBP sa outside, yun para tawag ito, makapag-IBP sa iba't ibang lugar, makapag-expansion. So, kasama yan sa planning. Pagpapalaki ng team, sino yung maglalabas ng car, sino yung magra-rank up. So, very important na hindi lang po sa learning, sa application, at the same time to, i-add natin yung planning. And syempre, goal setting. Dati, ito yung weirdo ako mga mentor sa goal setting na to. Sabi ba naman, kailangan daw magkaroon ng dream board. Tawan-tawa ako nung first dream board na ginawa ko. Sabi ko, grabe no, magkakaroon kaya ako nitong sasakyan, magkakaroon kaya ako nitong bahay, magkakaroon kaya ako ng milyon. Sobrang weirdo talaga ako. Weird ako mga mentors kasi pinagawa kami ng dream boards, magkaroon daw ng sasakyan, kailangan may year pa daw mga ments. Pero alam niyo po, good news, yung nakalagay sa dream board ko, na year 2021 na ilalabas ko yung first car ko, na hit ko po nung month at nung time, nung date din na yon mga ments. I mean, nung year. Doon ko napatunayan na
hindi pala siya weird, no? Sa simula lang pala, parang, parang baliw yata itong mga to gagawa ng dream board na parang hindi naman makatotohanan. Pero kailangan mo lang palang paniwalaan. At doon po sa goal setting na yon sa paggawa mo ng dream board, doon mo pala makikita na talagang may nagbabago pala sa atin na the more na ginagawa natin yung negosyo. Okay? Give time on learnings, trainings, and mentoring. Ito po yung daily habit natin na I am 5. Ano po ba yung I am 5, mga mens? Prospecting, inviting, presenting, close the deal, and follow-ups. Yan yung I am 5 na everyday na wag natin kakalimutan. Okay po? Kahit po kausap mo lang yan sa labas, alam mo, tawag dyan, prospect. Ginagawa mo na yung I am 5 kasi nagma-market ka na. Okay? So, next. Give your worries. Sabi to, no, mga mens. Ito, actually, ano na to, konti na lang. Give your worries to the Lord and He will make you, ayan, He will take care of you, will never let good people, ano to, yan, down. Ayan. Give your worries to the Lord and He will take care of you. He will never let good people down. Okay? Lagi mo tatandaan kapag tamang tao ka dito sa negosyo, hindi ka mawawala. Okay? At syempre, lagi kang may guidance and always din nating ipag-pray yung mga tamang tao na makakasama natin sa negosyo kasi minsan, kasama pala natin sa bahay, minsan kasama pala natin sa trabaho, minsan naman, strangers pa. Hindi po nakilala mo lang sa Facebook, nakilala mo lang sa jeep, nakilala mo lang sa bus, nakilala mo lang sa SM, you will never know. Kasi God will provide sa lahat ng mga pangangailangan po natin at sa lahat po ng makakasama natin dito sa negosyo. Lagi mo rin tatandaan ha, yung kasama mo ngayon sa team mo, alam mo, may ano yun talagang nakadesign yan para sa iyo. Nakadesign yan para sa team mo, nakadesign yan para sa team ng Team Wolves. Kaya ka na sa Team Wolves. Okay po? Kaya be grateful na part ka ng Team Wolves kasi isa yan sa mga nagsusumigaw na resulta at isa yan sa mga pinakamalupit na mentor ang Team Wolves at malulupit din po yung mga core ng Team Wolves, ha? And ayan. So, yan, may mga millionaire circle na tayo. Dapat always remember kung may nauna, may susunod at dapat ikaw na yung next. Okay? Goal setting and results. Eto mga mens, pag nag-goal setting ka, hindi po mawawala yung resulta na magkaroon tayo ng passive income. Yun naman talaga mga mentors, yun ang promise po ng company. Hindi naman po nag-promise yung company na pag nag-join ka dito, wala lang. Diba ano nga ang promise po ng company? 3 million per week, mga mens, 12 million per month. Yan yung tinatawag natin na passive income. O ngayon pa lang, magkano na po kinikita ni Mentor Me per month? 8 million per month. Hindi na po ako nakatingin sa 8 million. Paano kung mag 100 million per month ang bawat isa sa atin? Through products. Okay? Through products, mga mentors, uni-level. Doon na po ako nakatingin ngayon, 100 million per month through products. Wala ka ng pay-in, kahit wala na po doon sales match commission, products na lang. Kasi po yung produkto natin, proven and tested, mga mens. Okay, lagi yung tatandaan ha, baka nakafocus na tayo dun sa DR natin, sa downline natin, I mean sa income sa mga DR natin. Pero always remember, what if ang dami mong users, ang daming natutulungan ng products natin. Alam mo, yung tigpa 5 pesos lang, pwede kang magkaroon ng passive income at pwede kang mag-million. 100 million na lang after 20 years. Mens, buhay pa ba ako nun? Buhay ka pa nun, Mens. O sabihin na lang natin, bawasan natin after 10 years. Ilang years na po ba tayo sa I Am Worldwide? 7 year pa lang I Am Worldwide. 7 years in the making pa lang. This coming October. History. O, di ba? So, eto mga mens. Syempre, kailangan po mailabas mo na yung first car mo kasi nga, kailangan niya nakalagay sa dream board. Okay po? Baka minsan, no, pag sinasabihan ka ng mentor mo, ilabas mo na yung first car mo, tinataguan mo pa si mentor. Di ba? O, branded things, mga mens, always look, ano din, tawag ito, positive side dito sa mga branded things po, no? May mga tao na hindi mahilig sa branded po. Even ako, hindi rin. Kasi naisip ko dati, bakit pa ako bibili ng mga bag na Louis Vuitton? Kung pwede ka naman itago yung pera. Yung pala ang pera na uubos. Pero, pag ikaw pala may client ka at nakikita ka rin ng client mo na may mga bagay ka na meron din sila, ibig sabihin ka level ka na rin nila.
Okay? Kaya nga mga mentors, may narinig ako isang mentor, o bili ka rin ng ano, bili rin kayo ng Rolex, bili kayo ng mga maayos. Kailangan bihisan rin natin yung sarili natin. Bakit? Kasi kapag may mas mayayaman pa kasi sa atin. Okay? So, importante din na nakakabili tayo ng mga bagay na meron sila para pag nakita nila tayo na meron din tayo nun, ibig sabihin, okay, ka-level ko din itong mga to. Okay po? And ang good news, hindi ka lang bibili, may libre nga dito sa IAM Worldwide. O, another libreng sasakyan, di ba? I-google mo na lang, i-hit mo na lang. Magkakaroon na po tayo. Okay, house and lot. Kita, ano na? Ayan. House and lot. Mga miss, alam niyo po, nung nakita ko yung bahay ni Mentor May, grabe, akala ko ang layo pa. Sabi ko, sila lang to, mga nauna lang eh. Pero alam niyo po mga mentors, alam niyo po mga mens, nung nagkabahay po si Mentor Marlon, Mentor Mitch, grabe, sabi ko, nakasama rin po namin sila dito sa GGS. Ito yung future. Kung may nauna, may susunod. Abangan natin yung sa Titans, no? At abangan natin yung sa Team Wolves, di ba? Ayan. Hindi po 3-story houses sa Team Wolves. Balita ko ano daw, 11th floor. Ay, nagpagawa pa lang ng condo, di ba? So, yun mga mentors, house and lot. Yan yung pangarap ng lahat. Bakit din po kailangan natin magkaroon ng house and lot? Kasi po, yan talaga yung tipong may papakita mo talaga sa tao na sobrang life-changing opportunity ang meron tayo sa company natin. Okay? And ito, mga mens, malapit na malapit ako matapos mga 13 slides na lang. Ayan. Okay, ito po. Yung insights, sabi dito, insights on leading from the level. You are not the same level with every person. Mga mens, always remember din po na hindi po tayo, itaas natin yung value mo. Itaas natin yung value natin. Hindi lang kasi tayo, hindi bagay po sa atin yung 20K, 30K, 50K. Okay, bagay tayo maging mayaman, maging successful, magkaroon tayo ng 100 million per month na kinikita sa e-wallet natin. Okay? Kaya always, ano po, stand for your team na kailangan po nakakapag-level up. Kailangan po, sabi dito, you are not on the same level with every person. Kasi kapag nag-IAM worldwide ka na, meron kang ginagawa na hindi ginagawa ng iba. Kaya po, habang tumatagal na ginagawa yung business, tumataas na tumataas yung level po natin. Okay, so the higher you go, the easier, yan, wait lang ha. Sabi dito, the higher you go, the easier it is to lead others. Ibig sabihin, kapag may bahay ka na, may sasakyan ka na, milyonaryo ka na, di ba po? Ang bilis mong mag-lead sa iba kasi nangyari sa'yo, nangyari sa atin. Okay po mga mentors, no? Yan, the higher you go, the easier it is to lead others. Para ngayon, yung mga top mentors natin, proven and tested na meron talagang nangyayari sa business natin. Kaya tayo, mabilis tayong nakikinig sa kanila. Mas nakikinig pa nga tayo sa mga top mentors natin kaysa sa magulang natin eh. Di ba? May proven and tested ba dito? Ako po, mas nakinig ako sa mga mentor natin dito kaysa po sa family ko. Kasi alam ko yung family ko, hindi naman nila maibibigay yung gusto ko. Yung buhay na para sa kanila. Kasi sila, nandun lang din sa level na kung ano yung meron dun sa area na yun. Okay, pero yung mga mentors natin dito, pag sinamahan mo sila, tinulungan mo sila, pati tayo na umaangat. Pansinin nyo, nung sila Mentor Aryan po naglambo, si Mentor Claire po. O, di ba sila Mentor Aryan, naka-Lambo, si Mentor Claire naka-Porsche. Si Mentor RJ po, nag-Lambo. Malapit na mag-Lambo po ang inyong pong Mother Wolves at excited din kami. Mentor Carlo, naka-BMW. Si Mentor Dave, naka-Corvette. 'Di ba? Ang dami pong sumusunod. Ibig sabihin, wala tayong choice kundi ang sumunod po sa resulta ng mga top mentors natin. Kasi doon tayo naka-design. Okay? So ito pa, the higher you go, the higher the return. Mga mentors, the higher you go, the higher the return. I always remember.
Moving farther up always required further growth. Mga mens, kaya po tayo pinaglalabas ng resulta, hindi lang yan para mahirapan tayo. Kasi the more na lumalaki yung resulta mo, the more nalalaki yung grupo mo. Kaya hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng malaking problema kung hindi mo kaya. Tama po ba? So, not climbing the level limits you and your people. Kapag hindi mo daw po tinaasan yung standard mo, kung ano lang yung mindset mo, yun lang din ang mindset ng organization mo. Okay po? Kaya po tayo, mga mentors, kailangan natin ilabas. Lagi na lang, kailangan na lang laging ilabas yung resulta. Means, kung wala kang pangarap para sa iyo, mangarap ka para sa grupo mo. Mangarap ka sa mga taong gusto mabago yung buhay. Kung ayaw mo naman mangarap, mag-quit ka na lang. Kasi sinasayang mo yung buhay, sinasayang mo yung oras, kung hindi mo tataasan yung standard mo para sa kinikreate mong grupo. Grabe, no? Kasi kami mga mens, nilalaban namin yung grupo namin, nilalaban namin yung mga resulta namin. Kasi gusto namin, yung under our organization is mabago din yung buhay nila. Kasi kung hindi ko po nilabas yung first car ko, wala din po maglalabas ng sasakyan under my team. Kung hindi po ako nag-rank up, every time na nag-rank up, kailangan ilaban. Alam yan ng mga mentors na lumalaban para sa rank up. Gaano yun kahirap mga mentors ang paglaban. Pero para sa grupo, kasi may kinikreate kang grupo, hindi pong marami nagtitiwala sa'yo, tapos ikaw, wala kang pangarap sa kanila, no, kung mga sayang. Kaya po minsan nasisira yung network marketing dahil nung nahirapan, na pressure, nag-quit sa business yung mga taong napa-join sa negosyo. Nawala na rin sila ng pag-asa kasi ikaw wala na. Okay po. So, expect to serve others daily. More on we, not me, and not I. Di ba po mga mens? We build a team, we build a solid family po dito. Kaya, kung tayo po gusto natin ng, tawag ito, gusto natin ng malaking, tawag ito, yung gusto natin lagi tayong nandun sa front, di ba? As a mentor, dapat po kung gusto natin lumaki yung grupo natin, dapat po pinupush natin yung mga leaders natin na sila din po is makilala, di ba po? Makilala yung mga leaders natin, and at the same time, kaya lumalaki yung grupo because of because of our team, because of our members, hindi po dahil sa galing natin, dahil po magagaling yung mga leaders natin. Okay po mga mens? So, hindi lalaki ang grupo kung laging tayo lang. Kaya always, we, not I, not me. Kaya po din lumalaki yung team natin dahil din po sa mga mentors natin na nag-guide at dahil din po sa mga rising leaders natin na talagang grabe din yung gigil, yung dedication na mabalaki din po yung team, yung tulong. Kaya po yun yung maganda sa community natin, nagtutulungan, naghihilahan pataas. Okay, ito last na po ito. Last na po with 30 slides pa. Hindi, joke. Last na, last na. Iwanan ko na lang po sa inyo yung Psalms 37 verse 4. Delight yourself. Ayan. Delight yourself in the Lord and will give you the desires of your heart. Okay? Basta mga mens, always remember maging tamang tao ka para maging tama din yung mga tao mapupunta sa'yo. And always choose, diba? Always choose to be kind. Kahit anuman yung sitwasyon na pagdadaanan mo, kahit po mahirap, kahit nandyan na yung mga leaders na minsan hindi ka naiintindihan, nakala nila, di ba? Na wala kang ginagawa sa team, di ba? Always choose na maging humble lang kasi nandyan naman po yung nasa taas. Okay po, para tulungan tayo, para i-guide tayo, basta po, again, maging tamang tao ka para maging tamang tao din yung mapupunta po sa atin. Okay? So, yun lang mga mentors. I hope meron akong na-impart po sa inyo tonight. Thank you so much po, Mother Wolves. And balik ko na po sa ating malupit po na host. Thank you po.
Ayan, thank you so much po, Mentor MJ Galiga, our Emerald Mentor. So ayun, I hope marami rin po kayo natutunan katulad ko. Ayan, i-share ko lang din yung natutunan ko, no, as learnings. But before that, mga mens, mamaya, feel free to express your insights also. Ayan, if walang mag-volunteer, I will, ano na lang, call the names. Yan, kung sino lang makita ko, mga men. So, but before that, let me first share my insights. So, katulad nga ng sinabi ni Mentor MJ na keep going talaga. So, katulad din ng sinasabi nila Mentor Arya, nila Coach Mike na kapag malapit ka nang bumitaw, malapit na rin ibigay. Ayan. So, katulad ng shinare ko din ngayon, ay kanina sa Facebook ko, no, na um, nandito ka na, you did not come here just to give up now. And even the small or the little steps will move you forward. So, ayun, keep going and then don't give up. Ayan, mga men, sige, feel free to share also your insights, yung mga natutunan nyo, yung learnings na natutunan natin kay Mentor MJ. Ayan, so sino po pwede mag-share? Pwede po kayo mag-chat sa comment section and then babasahin ko na lang din po after. And then, kung sino po may gustong magsalita or mag-unmute ng kanilang mic, feel free to speak po. Ayan. Feel ko may share talaga si Mentor Kent, si Master Kent. Ayan. Master Kent, unmute po. Thank Picture you. muna tayo mga mens. Picture muna. Okay po. Open your cam muna, mga mens, and then, ayan. Mag-post tayo ng pinakamaganda niyong post. Ayan. Ayun. Muna tayo mga mentors. Spotlight natin si Mentor MJ. Naku, magpa-picture na kayo kay Mentor MJ kasi diamond na yan. Bukas, mens, kasi gabi na daw. Bukas na lang magda-diamond si Mentor MJ. Sige mga mens, pa-picture na kay Mentor MJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan. So, si Mentor Renald naman, ipina natin si Mentor Renald.